take ko doon, huwag na tayong magtanga-tanga. Pero talaga gusto natin. It's a beautiful sharing. Pero yung nakagandahan naman, if you, in a way, na pag may pera ka kasi talaga, you have more options. Yeah. Totoo. Pwede mo explore kung ano may fulfillment mo in life. Yan, totoo. Hindi ko ito sinasabi sa mga vlog or what. First time yung share to, guys. Passion ko talaga, alam nila yun, di ba? Maging Podcast na naman with Gerald at Brian. Aral lang pulutan sa inuman at kwentuhan. Pinagsamang veterano, parehong talentado. Ihanda ang may katbaso sa lamesa. Hey everyone, and welcome to another episode of Life Over Whiskey podcast, where we share valuable life lessons and stories you can learn from over a glass of whiskey. My name is Brian. And I'm Gerald. Direct J. It's another great episode because we're excited to have a special guest. Kaya alam ba itong guest na to? Baka nakita mo na yung content niya. Familiar siya sa akin eh. Nakita mo na ba yung content niya? Itong, Nag-ano na siya sa feeds ko eh. itong guest na to, he's an upcoming and rising, sabihin natin, social media influencer and sabihin natin social media star na rin, di ba? So, sanay pala itong nagigrill? Gigil natin yan tonight. Sige, okay. Titignan natin. Kikilatisin natin. And this guest of us, so just so happen is part of the circle na ng personal development and as well as creatives din to. So without further ado, let us all welcome YouTuber, content creator, Franklin Miano. Ay, thank you guys. Thank you. Palakpakan naman tayo. Palakpakan natin si Bra. Cheers, cheers. Palakpaka. Cheers. Cheers, bro. So, salamat sa pag-i-invite sa akin dito. Naku bro, sobrang pleasure to have you on this podcast episode. It's been a while since we planned this and we're so happy that you're finally here. Yes, thank you. Thank you very much. Kailan pa ba nag-start tong podcast na to? We started this podcast last year lang to mga September last year. September. Last year. So nag-ano pa lang kami, nag-anniversary pa lang kami. Kaka-anniversary pa lang namin. Anong handa nyo? Bakit di ako invited dyan? Let's find out. Let's find out. Okay. Dapat sa next anniversary, nandyan ako. Oh, sige. Invite natin yan. Invite natin. Ang mga guests natin talaga on the podcast. Yun, ayan. Pero, Franklin, curious lang ako, lalo na sa aming mga low barkada, no? Ano ang tawag? Low barkada. Low barkada. Bakit low barkada? LOW, Life Life Over or Whiskey. Ay, low barkada. Ganda nun Kasi bro, talaga, alam mo yun, reason why we're having a glass of whiskey with friends is because dun lumalabas yung mga kwento eh. Correct. Ang sarap Yung totoong ugali. O yung totoong ikaw talaga. Alam mo yan. Tungkayin ko na ba? Tugay mo na baka. Hindi, joke. So, Frank, for the sake ng aming mga barkada, kwento mo naman yung history mo. Grabe history ko. Sa mga hindi nakakilala sa akin, I'm Franklin Miano. Siyempre, sinabi naman nila yung pangalan ko. Lumaki ako sa Cainta Rizal at ngayon nakatira ngayon ako sa Imus Cavite. Bago ako maging content creator, marami nakakita sa inyo yung pagmumukha ko sa social media. Yung iba dyan, sawana. Pero yung iba dyan, nakasubaybay. Sa mga nagtatanong, ano bang meron ako? Content creator lang ba ako? Or etc. So, negosyante ako talaga nung una. Naging content creator ako dahil nakikita ko na naiinggit ako sa mga napapanood ko eh. Nauna pa sila, Paulo Castro, yung mga napapanood ko, yung mga OG sa social media, mga bandang pandemic pa eh. Mga nagsimula. So, nag-scroll ako. Sabi ko, galing ito, ganyan-ganyan. Bakit ako di ako nagko-content? Kung may alam naman din ako sa negosyo. Yung iba pang mga content creators, nagtuturo kung paano magnegosyo, na wala naman silang negosyo. Ang galing nila magbigay ng advice kung paano kumuha ng pera or mag-create ng pera. Pero wala naman ipon. Kumbaga, mas may authority pa ako gumawa ng content kaysa sa kanila. Kaya gumawa eme lang pang lang. Trip mo lang, ganun. Trip ko lang. Hanggang yun, sumikat, daming nagustuhan yung aking advice. Mas laling personality ko mismo, siguro. Kumbaga, ewan ko kung masyado ko lang minamahal sarili ko, pero ewan kung likeable, ganun. Siguro yung content ko kaya nag-aano kasi masyadong hindi siya serious. Yung parang magaan lang. Mag-enjoy ka lang. Mag-enjoy ka lang. Parang tropa-tropa lang. Yung parang hindi yung talagang scripted word by word yung nagiging content na nagmumukhang Scripted.
nagmumukhang unrealistic. Kumbaga, yung iba nire-recreate lang yung content. Uy, nag-viral to, recreate ko nga. Yung mga ganon. Technically, wala naman wrong about that. Pero, ang ayaw ko lang sa mga ibang nagko-content is they give tips and advices na hindi naman nila ini-implement sa sarili nila. Agree ako dyan. 'Di ba? Sakto yan kasi dito sa Life Over Whiskey, real stories, real people. Yun. Yan Ayun yung tayo. tagline nyo. Yes. Yes. Real Pero- people. Meron ba kayong naging guess na hindi? Totoo Meron kami tao? alien. One time, meron alien. Lalabas pa lang. Ano ba nyo? Alien. Lalabas Abangan pa niyo, lang, abangan so niyo. baka ako yung guess ha. Wag niyo ako. So, tonight's episode, Derek, and Frank. Okay lang ba? Can I call you Frank? Or gusto mo buo? Yeah. How do your friends call, di ba? Tawagin mo na lang akong Franklin Nelson Season Miano. Oh Kompleto. my God. Gusto ko kompleto. Joke lang. Joke Franklin lang, Frank na Nelson. lang. Ano? Frank na lang. Frank, ayan. Yan. So, Para Frank, ang matsalali. topic natin for tonight, dapat mo nga bang habulin ng pera o hayaan ng pera humabol sa'yo? Ang ganda naman yan, Bri. Ang lalim naman nun. Kasi nabanggit mo kanina, Frank, na na-try mo na. Na-try mo na habulin ng pera. And I think a lot of the people who are watching this episode right now, at a point in their life, ganun din sila. Yes. Ano ba yung mga ginawa mo dati na masasabi mong, shit, alam ko, gusto ko yung ginagawa ko. Pero parang hindi ako kumikita eh. Wala akong perang nakukuha. Kumbaga yung... Ano yung mga ginawa mo nung bago ka napunta sa negosyo? Okay. Cheers muna tayo dyan. Cheers muna tayo dyan. Diba? Ano lang, chill lang. So, tungga muna. Sana di ako malasing dito. So, yun na nga. Siguro ang take ko dyan, sinasabi kasi na ang daming mga influencer, alam nyo yung mga kilala natin mga tao, siguro nag-agree naman kayo somehow na kailangan mong sundin yung passion mo. At doon ka sasaya at kikita talaga ng malaki. Maraming sasabi na mas maganda na gawin mo yung gusto mo kahit maliit lang yung kita mo kaysa yung hindi mo gusto. Malaking kita. Malaking kita. Ang take ko doon, huwag na tayong magtanga-tanga. Pero talaga gusto natin. Di ba? Yung mga, sabihin natin, yung mga nagko-construct na mga building dyan at nagbebenta ng mga hollow blocks, passion nila gumawa ng hollow blocks. Ninungod ba yung mukha nila sa Mud sa mask. buhangin para passion ko to. Gusto ko tong negosyo na to. Hindi. Lahat ng tao, hindi naman nila ginagawa isang bagay, starting pa lang, to earn money. Ito yung game plan ko. Do what I don't like. Tapos kumita na napakalaking pera. Tapos, pag maraming na akong pera, doon ko nagagawin yung passion ko. Kasi kung pag inuna nila yung passion nila at malit yung kita, pero wala akong hate doon na. Kung gusto nila yun, sa kanila na yun. Pero sa base ko, gusto What ko you're yumaman. advocating for Yeah. is yumaman ka muna and then pursue mo yung talagang gusto mo. Oo. Bago ko gawin yung gusto ko mayaman na ako. Para kahit ginagawa tong bagay na to, I'm free. You're secured. Yeah, Basically. secured and free sa mga gusto kong gawin. Siguro, do what you like na lang. Pero never do what you want talaga. Yung like mo lang yung gawin, tapos kunyari ako, gusto kong maging content creator. Pero, di ko naman gustong mag-edit, mag-organize ng files, ganyan-ganyan. Pero, masaya ako sa camera. Kaya, nile-leverage ko lang yung mga ayaw ko. Kaya, do what you like, but not you want. Parang ganon. So, nagko-compromise ka rin pala. Yeah, oo naman. Oo naman. Multi-passionate din pala to siya. Pero ang galing lang, Bri, kasi ngayon, itong guest natin, ibang perspective niya sa ibang naging guest natin. Exactly. Diba? Which is maganda kasi dito sa Life Over Whiskey sa atin, lahat naman na opinion is welcome. Yeah. And lahat valid. So how about you, Bri? Curious lang ako, dun sa tanong natin kay Frank, ikaw ba, hahabulin mo muna yung pera o yung pera hahabol sa'yo? Alam mo ko sa akin direct talaga situational kasi what I was thinking when you were sharing kanina. No, there are people kasi talaga na syempre ang desisyon nila is nakadepende sa pangangailangan nila. Correct. So some people can pursue their passion because they already know they're secured. Yeah, totoo. Diba? Maybe may back by family. Yeah.
So, literal na you can see people pursuing whatever passion they have abroad. Yeah, totoo. And then they're not worried na kinabukasan may kakainin ba ako. Totoo yun. 'Di ba? So, case-to-case basis para sa akin eh. Pero I would side with you pagdating sa making sure na you are cared for and you're able to provide. Yeah. Lalo na kapag ikaw ang inaasahan sa pamilya. Totoo. So, sa akin yun direct. Hindi, pero sa'yo ba, Bri, I'm asking yung sa sarili. Personal. Oo. Sa experience mo. Kasi si Frank shinare niya sa experience niya. Yeah. So gusto ko sa Ako perspective mo. So ako kasi, eventually I pursued my passion. Nag-forgo ako ng malaking kinikita Yes. to pursue my passion full-time. Mm. Ang mentality ko naman is, okay, alam kong kaya kong bawiin yun. Kaya kong i-produce din dito. Hindi man consistent sa ngayon, Yeah. pero with what I'm doing and my dedication, yung obsession ko with it, there are times na ma-match niya eh. Yeah, okay. So, there are times na ma-match niya. So, okay. Alam kong kaya. Mm. So, the only question that I have in my mind is, how can I make it work? How can I troubleshoot to get to the same level? Mm-mm. So, that's my personal experience and my take on it. So, ako, what I did is I pursued my passion. In spite of me being able to generate a lot of money, income, Yes. dumating ako sa point na kumikita ako malaki, pero hindi ko na alam kung ano nangyayari sa akin. Or I should say, hindi ko na naramdaman kung tama pa ba yung ginagawa ko. If that makes sense. Mm? So, ganun yung naramdaman ko. Kahit malaki Kasi na kinikita mo? Totoo. Parang last ka? It's like sobrang tumaliwas na, naging totally parang tangent na parang lumihis siya bigla. Mm. Kung ano yung ginagawa ko at kung sino ba talaga ako. Hindi ba parang naging contradicting lang siya sa moral compass mo? Hindi naman contradicting. Pero it's like, this is not who I am. Mm-mm. Hindi siya moral compass, na consideration. Okay. Hindi siya about, may ginagawa About ko integrity na. or Hindi siya hindi integrity. ganon. Okay. So parang sabi ko lang, this is totally different to the person I envision myself to be. I understand. So parang, I mean, a lot of people are out there living their lives. Yeah. They don't even have fulfillment, a sense of fulfillment. Right? Lalim. parang napahinga ako ng malalim dun Oo. At whiskey Oo bro. nga. alam ko na ba't may whiskey. Yeah, but that's a beautiful sharing. Pero yung Brian. nakagandahan naman, if you, in a way, na pag may pera ka kasi talaga, you have more options. Yeah. Totoo. Pwede mo explore kung ano may fulfillment mo in life. Yan, totoo. So, at the end of the day, there's no right or wrong answer for me. Like, it's your journey, it's your life. However it is manifesting in you, ikaw yung mag-interpret nun eh. What's the meaning? Yes. Tama. How about you? How about you, Derek? Ako sa akin kasi, I mean, I both agree sa sarili nyong opinion and basically sa experiences nyo. But with me, it's different. Parang yung sa akin kasi, I've tried both. Nag-try ako magnegosyo na hindi ko gusto. Okay? Ano negosyo yun? Nag-deal ako before ng mga seafoods. Nag-i-import ako ng mga seafoods before. So, nagsusupply ako sa mga restaurant sa BGC around Metro Manila. Okay. Bakit ko sinabing hindi ko siya gusto? For some reason, hindi lang yun yung talagang passion ko. Passion ko is all about creativity, creatives. So, napansin ko lang, sa akin, lahat ng pinasok kong negosyo, all these years, pagka may kasamang creativity, kumikita ng pera, masaya ako. Yung isa, kumikita ng pera, pero hindi ako masaya. So, kung tatanungin nyo ako, dun pa rin ako sa passion. Kasi it worked for me. Yes. But, again, tama rin naman yung sinasabi mo. Kasi, what if, kunyari, breadwinner ka? Tapos, susundin mo yung passion mo, wala ka naman pakain sa pamilya mo. Paano Risky. naman yan? Risky masyado. Pero, may mga iba ring success story na talagang nag-all-in sila, pero naging successful. Kaya lang, ang mahirap doon, kapag nag-fail, wala kang backup plan. Yeah. Diba? So, to answer your question, for me, dun pa rin ako sa hahabulin ko yung passion ko para yung pera habulin ako. Wow. That's me.
So, yun. Grabe. Ikaw ba, ano bang mga pinursue mo before? Oo, gusto ko rin tanong sa kanya yun eh. Na ano? Na, siyempre, you're considering na yung passion mo and then kung saan kakikita talaga. Passion ko napakalayo eh. Pero Ano ba passion mo? bago ko Oo sabihin nga. yung passion ko, ano yung passion nyo? Ako, creatives Pagano talaga. naman na. Creatives din ako Creatives, ikaw. Creatives din. Ako, honestly, sabi ko nga on some of the episodes and to people who ask me, I'm okay. I'm satisfied to be at the back end to support other people. Pero yun nga, yung kinukwento ko sa'yo about showing up, a lot of that happened when I saw na there's more to life, basically. Yeah. Through Coach Chas. So, ikaw, ano ka? Kung kami creatives, So, ikaw. creatives din talaga. Like, in the DNA namin, creatives. How about you, bro? Tanungin ko pa yung doktor ko about sa DNA. De, joke lang. Hindi, pero, Bri, naisip ko lang rin just to add lang, no, before natin, may pareho rin tayong, passion na pareho natin naging career. Selling. Sales. Sales. Yes. Sales. Actually. So, Business and sales. Yeah. so about you? Siguro, hindi ko ma-differentiate ang hobbies sa passion eh. Okay. Pero pagdating sa negosyo na side, passionate ako sa negosyo, kahit anong negosyo, kasi I like to solve problems. Okay. Doon ako na-fire up. Kasi if someone can do it, Problem solver pala to. akin din. Kumbaga, dito nga rin sa social media nag-start lang ako mag-content nung this year, January lang, ganyan-ganyan, yung magseryoso talaga. Gusto kong umangat or sumikat kagad kaysa sa ibang mga Content creators. So, there's a problem. So, doon ako nagsimula na mag-search and everything and implement A/B testing and lahat. Kumbaga, I like the process kung ano yung sagot and how to implement that, yung strategy na yun. So, ayun, doon ako passionate talaga sa negosyo kapag pagdating ng problem solving. Kaya, doon ako masaya. Ngayon naman, pagdating naman sa hobby na side, kung hindi ako negosyante, gustong-gusto ko, hindi ko pa nasasabi to sa ibang mga tao. Sila lang eh. First time sa share to, guys. Sa lahat, pati sa, hindi ko to sinasabi sa mga vlog or what. Ang passion ko talaga, alam nila yun, di ba? Maging gumawa ng kanta, singer, mahilig ako mag-gitara and everything. Kumbaga, kung hindi ako maging successful sa business, magiging talaga ako, magiging, alam mo na. So, kumakanta ka? Yes. Nagsusulat ka ba? Bri, Nag-try. Yeah. mag-gitara ka mamaya, pakakantahin natin siya. Grabe naman. First time nyo makikita. Para marinig nyo yung boses niya. Actually, ang dami ko nagginawang kanta no, covers and sa phone ko. And But you never posted it, no? never. Sabi nga nitong wife ko, sabi niya, ba't mo ayaw i-post? Baka iba na yung mag-focus sa akin. Baka ayun na yung gustong makita sa akin. So, parinig mo naman sa low barkada natin yan, mamaya. Yun. Ay, konti lang. Payag ba? Approve? Ayun, Thumbs up approve. Thumbs up ni So, partner. alam mo bro, I have a feeling. Siguro one of the impression that I have with you, I have a feeling na eventually, kasi nakita ko na you're coaching people, right? Yes. I have a feeling that's one of the avenues mo of Napupuntahan niya, no? napupuntahan mo. Yeah. Pero ako personally, kung talagang gusto mo din yung gigitara ka, kumakanta ka, ako lang to. As a friend na tingin ko, it would help also your brand pa rin. Na you're kumbaga, magiging relatable kay. Sige na, kanta na nga ako. Ito na. Sige. Hawak ko na yung mic. Ino-convince ko pa eh. Mamaya, pagkapatapos na tayo. Ino-convince pa eh. Na-close mo na ako. Sige. Ayan. Close deal na pala. Close deal. Pero, Bri, ito yung gusto kong itanong kay Frank eh. Kasi parang isang tao magkaroon ng ganyang mindset. Ibig sabihin na experience niya. Ano ang negosyong pinasok mo na hinabol mo yung pera at yun namang negosyong ikaw ang hinabol ng pera? Ganda ng tanong nun nagsimula ako magnegosyo, bata pa lang. I'm just 23 years old ngayon. Wow! Yes, I'm 23 years old. So, naga ako nagnegosyo dahil yung tatay ko,
Hindi ko siya. Tara, pag-usapan natin dito, kwento mo sa buhay. Kasamang mga folks, ilabas lahat ng tunay. Mag-relax na tayo, sober man o tipsy. Aral makukuha mo sa life over